Yo, di punggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. At eto na nga no, finish na, karma is real. Sobrang kahihiyan ang inabot ng palasyo, bumitaw si John B. Culong si Junior. At yun, paalala lamang, ito reaction video lamang, bahala na kayo kung maniniwala kayo. Hindi, at yun, play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Hanggang saan kaya hahantong ang kabulastugan ng Marcos administration dahil tila unti-unting lumiliit na ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ito ang isa sa mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan matapos ang tila teleseryeng pagbubunyag ni Saldico sa di umano'y mga anomalyang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno at sa tila unti-unting pagkalas ng ilan sa mga gabinete ng administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at tila unti-unti nang lumilitaw ang buong katotohanan dahil Secretary of the Interior and Local Government of Philippines DILG Junvic Rimulya tila pumiyok na rin at tila nilaglag, nagbigay babala at tila kinontra na rin. Di man raw direktang pinangalanan ngunit sa pool si Bongbong Marcos, Liza at Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kahit sino kaya kong arestuhin. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa manumalyang flood control project sa harap. Dito nga mga kabalits natin, no, kaya ba talagang arestuhin no, ni John B. Rimulya nga ito umano nga mga sangkot o yung mga may kaso laban nga dito sa umano'y mga anomalyang flood control na to o yung matataas na opisyal na kahit ang ating Pangulo o yung mga naisasangkot dito ay kaya ba talagang arestuhin nito ni John B. Rimulya nga. Yung mga umano'y mga anomalyang flood control na to o yung flood control scandal nga o yung mga umano'y talagang sangkot at talagang umano'y mastermind dito nga sa korupsyon sa ating bansa. Patungkol na rin dito no, sa mga flood control na to. Yan nga kung kayang arestuhin ba talaga ni John B. Rimulya nga ang umano'y mastermind na to. Kung sakali nga umano yung ating Pangulo nga arestuhin ito. No? Naniniwala ba kayo na maaaresto ito ni John B. Rimulya nga? At yun, tuloy pa natin. Harap ng media, iginiit ni Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung ano ang kailangang gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion insertion sa 2025 budget na mariing itinanggi naman ng palasyo. Sa Senado, dinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Hindi naman nakapagpigil ang Vice President Sara Duterte at tila hinamo na si Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, sumailalim ka sa draft test na nawagan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. ng agarang hair follicle test kasunod ng kontrobersyal na pahayag si Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marihuna ang unang pamilya. Ayon kay Vice President Sara, karapatan ng sambayanang Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at ang lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsang hinamo ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan ay isubmit mo agad ang sarili mo.
Marcos Jr. For a test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat, wala dapat special treatment at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. para kay VP Sara Duterte. Simple lang ang punto, kung malinis ipakita, kung walang tinatago magpates at higit sa lahat huwag gawing tanga ang sambayanan. Ito po ang magiging topic natin for today. Nako, standby kayo. Sana po mapanood nyo itong vlog kong ito simula't simula hanggang sa matapos dahil nako, ang ganda po ng mga balita ngayon. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Pero paalala lang po, huwag nyo pong kalimutan na i-like po itong video na ito, itong vlog. Ito, pag-usapan natin, isa pa itong maliwanag pasasikat ng araw na diversion. Ito yung kaso ni Bong Revilla at magtataka ka. Bakit yung katulad ni Bong Revilla ang kinakasuhan pero si Tambi wala? Bakit yung dating senador, ang naging problema, karamihan, nandiyan dyan sa Congress, mga congressman? Sige, pag-uusapan natin yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Nobyembre, ikinuwento ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa si dating Senador Bong Revilla sa mga kumubra umano sa mga proyekto ng DPWH. Si Bernardo nga... Eto si Bernardo, wala rin to. Alam mo, magtataka ka, bakit bigla na lang state witness? Di ba? Ganyan ang plano sa kanila. Tapos, eto ay nagsoli ng pera. Doon pa lang sa pagsoli mo ng pera, guilty ka na eh. Oo nga no, mga kabalits natin, no, na kung saan bakit ka nga ba magsasaoli ng pera kung wala ka talaga nga kinalaman dito nga no, sa anomalyang flood control na to o korupsyon no, sa ating bansa. Na kung saan sa pagsasauli ng pera talaga nga parang inamin mo na ikaw at mga nasasangkot dito tila nga ba may katotohanan ng mga bintang, no? At yun, tuloy pa natin. Ibig sabihin, nagnakaw ka. Ang masama nito, ang isinoli niyang pera, barya. Yun lang. Tama. So, ikaw na yung magnanakaw, ikaw na yung umamin ng magnanakaw, ikaw pa yung magiging state witness, tapos ikaw pa yung paniniwalaan, tapos ikaw ligtas. Tapos, anong sense ng sinasabi nito? Yeah. Ang itinuro niya, si Bong Revilla lang, asa na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Kaya nga. Ito po yung timing na timing tong pagkaso kay Bong Revilla eh. Timing na timing kasi sa Blue Ribbon magsisimula sa Lunes at itinuturo na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Matutumbok na yung mga amo nila. Pagkatapos si Romualdez ang ituturo, si Bongbong Marcos na. Pero ito, hindi niya tinuro si Romualdez. So, ito'y maliwanag pa sa sikat ng araw, idadivert na naman. Siyempre, gwapo, artista, galing sa artistang pamilya. At easy way out, si Bong Revilla. Dahil dati na may kaso. Yun na nga. Malaking Yun na nga yung mahirap ng mga kabalits natin. Dahil nga dati nang may kaso talaga nga maaari nga maituro o maisangkot umano itong si Bong Revilla. Itong si Bong Revilla nga dahil sa kinasangkutan nito noon na ngayon nga eto na naman talaga nga may kaso na naman dito sa pandarambong na naman mga kabalits natin na talagang patuloy nga gumagawa ng pamamaraan hakbang upang talaga nga mapagtakpan yung katotohanan sa likod ng mga nakawan dito sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. pangalan. Tapos ngayon, wala na sa Senado. Di ba?
Doon pa lang makikita mo, perfect na tao si Bong Revilla to divert. Tatandaan po natin, anong nangyari kay Tebes? Di ba? Oh, napatunayang hindi guilty. Pare-parehas ng senaryo yan. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay PRRD. Sino ang hayahayang buhay? Eh di sila. Si Tambaluslos walang kaso. Oh. Eh niloloko tayo. Ang tanong dito, meron bang masustansya na sinabi ito? O yung mga pinagsasabi na ito para mapalayo dun sa tunay na mastermind? Diba? Kasi yung mga sinasabi nito, ang balita ko, yung sinampan niyang kaso, hindi na yun yung nasa preliminary investigation. Hindi na. At ang dinig ko pa nga dito, 4 na beses, di umano nagpapalit to ng statement. Iba na yung sinabi niya ngayon, iba na yung sinampa. Diyan pala makikita mo, may nagtuturo, may nagdidikta. At malamang-lamang yan para malayo doon sa tunay na mastermind. Araw mismo ang nag-deliver ng cash kay Revilla sa bahay nito, 125 million pesos. Sana naman lang may picture ka, di ba? Meron kang mga hindi puro hearsay lang, hindi puro sat-sat lang. Noong 2024 at 250 million pesos noong kampanya sa eleksyon 2025. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Ngayong araw, kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya Kinasuhan sa ombudsman, balik natin dito kasi ito bata to ng ombudsman. Bata ito nito si Utoy, bata ito ni Boying. Kinasuhan sa ombudsman dati, ito yung spokesperson niya sa DOJ, no? Eh alam naman natin, nasa survey panalo to si Bong Revilla. Di ba? Nadikit lang ang pangalan nitong Bong Revilla sa mga Duterte. Ang napagkakadinig ko, hindi pumirma yung anak niya for the impeachment ni Sara. So, na-identify. Ito nga, ipinalit, ang nadinig natin dito, ipinalit doon sa, wala naman sa survey, pero ipinanalo. Naalala nyo, mayroong mga kakampwet dyan na nanalo, pero talo naman talaga. Wala sa survey, biglang nanalo. Eh, duda pa nga ako eh. Ito'y aking opinion lang ha. Hindi talaga, panghuling pumasok si Amy, hindi dapat si Amy ang panalo doon. Si Bong Revilla dapat. Siyempre, pinalit yung kapatid. Hindi nila inaasahan, natatraido rin sila at magsasabi ng katotohanan si Amy. Yun lang. Oh. So, ang napag-initan si Boying, ang napag-initan si Bong Revilla, dinaya na, trinabaho na, di umano, sa eleksyon, tapos kinasuhan pa. Yun In lang. short, alam naman natin kung gaano kagigil ang Rimulya sa Revilla. Ito ay may connection din sa Cavite. Hindi natin maiaalis po yun. Alam natin na kahit yung pagkakatalsik ni Torre ay may kamay doon si John Vic. Ito rin. Ito sa akin lang ha. Dahil hindi talaga mananalo ang Rimulya sa Revilla dyan sa Cavite. So, ano yan? Trinabaho to si Bong Revilla. Kaya nga sa akin, huwag tayong papayag sa kahit na ano, pamaraan para i-divert ang issue. Ito trinay nila si Atong Ang. Pinaputok nila yung balita. Biglang inisyuhan ng warrant of arrest si Atong Ang. Diba? Bakit? Kasi nga magbu-blue ribbon na sa Lunes.
Kailangan nila ng pantakip. Hindi natin alam, baka mamaya maituro yung kanilang amo si Tambalislos. Di umano. Eh wala silang pang-cover up ng pag-uusapan sa balita. Kasi trinay nila si Atong Ang. Ang problema, hindi bumenta. Mhm. So kailangan sila ng another cover up Yun na lang. balita. Ito si Bong Revilla. Eh syempre, halimbawa, ako tanungin mo. Gusto kong pagtakpan yung mastermind. Pipiliin ko talaga yung mga sikat na senador Mhm. at kung sikat na senador, lalong-lalo na kung artista. Kasi Tama ng mga kabalits natin na kung saan kapag artista nga naman talagang yung dati nang may issue ay tila nga ba marami talagang makikisimpat siya no na ito nga ang tila nga ba umanong pinipili ngayon na talagang targetin. Ito nga si Revilla umano sa nagiging mga umano talagang pagtugon sa issue nga patungkol sa korupsyon nga no na kung matatandaan natin na talagang katikit pa ito noon no ng ating Pangulo nga na si Bongbong. Subalit nga ngayon tila nga ba talagang naging talagang parang traidura ng nangyayari ngayon dito sa nagaganap na pagbibigay hakbang sa maanumalyang korupsyon no, sa ating bansa. Upang may maituro lang umano na talagang nagiging tila nga ba ngayon panakipbutas sa mga nangyayari. At yun tuloy pa natin. kahit hindi politically involved na tao, kilala yung artista. Di ba? Mhm. O so easy target talaga si Bong Revilla. Pero tayo, hindi tayo dapat nagpapaloko sa mga animal dyan. Mhm. Kahit na hindi tayo papayag na madadivert. Kasi it is public knowledge. It's safe to say that it is public knowledge na alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Mhm. Sinasabi na bakit palayo tayo ng palayo? Mhm. Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya akusado ang 6 na dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng ombudsman, nagsabwatan sila Revilla at mga taga DPWH para ilabas Yung mga state witness nyo, yung mga witnesses nyo, puro palpak. ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran. Pero walang naitayong proyekto roon. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Sabi Nino ni Bernardo, sabi Nino, ng mga magnanakaw din. Ako ginagamit ko lang yung term na magnanakaw kahit na para kasi madali lang intindihin, okay? Hindi kasi baka sabihin hindi pa naman proven na yung sinasabi mo magnanakaw nga sila, pero sila mismo Sila mismo inamin na nila. Kaya nga sila nagsosoli ng pera Mhm. dahil nangurap sila. So ano yung mga pinagsasabi mo, Utoy? Sino nagsabi niyan? Yung magnanakaw din? Sino nasa matinong kaisipan na siyempre, alang ilaglag mo sarili mo. Natural, magtuturo ka. Kahit sino ituturo mo. Kung kaya mo ituro ang Duterte, ituturo mo ang Duterte. Same, itong si Boying at saka to si Claire, same. Isipin mo to si Claire, maipasok ko lang. Sinasabi niya na bakit siya ang dinimanda ni Libiste, anong koneksyon at sino ang tao sa likod ni Libiste, bakit ako pinatatahimik? Anak ng tete. Diyan pa lang sa pasintabi, diyan pa lang sa introduction ni Claire, pupunta na naman tayo sa Duterte. Ganyan. Mhm. Of course, magnanakaw Ituturo niya kang sino-sino. Ituturo niya kahit si Lapu-Lapu, kahit si Magellan, basta mailigtas yung sarili. Di ba? Ito, bigla ang naging state witness. Ang balita din dyan, di umano, magre-recant na yan ng sinabi. Di ba si Alcantara medyo nag-iiba na tono? Pag hindi siya ginawang state witness, i-recant niya yung mga sinabi niya. So ginawang state witness, panindigan nyo na yan. Yan na yan, ituro niya. Tapos na tayo. Okay? Okay? Tambalos-los. Okay ka na dyan. Mark, safe. Di ba?
Hiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan maglabas agad ng hold departure order at warrant of arrest laban sa mga akusado. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Bigat, no? Yan pa ang gusto nila, Nobel. So normal, yan ang pag-uusapan ng tao. Diba? Hahatiin, yan. O kasi nadidikit nga si Bong Revilla sa Duterte na, parang ganun. Ang lupit. Utoy, gigil na gigil yung amo mo sa Revilla. Sabagay, kung ganun ba naman ang itsura ko, magigigil talaga ako sa Revilla. Hindi ko nakayanin dun sa lugar ko, sa Cavite. Tapos ganun pa yung itsura ko. Talagang... Si Revilla na ang pinakamataas na opisyal na kinasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects, kasunod ni na dating Congressman Zaldico at kontratistang si Sara Diskaya. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many Yun yung sinabi siya ng pinakamataas na kinasuhan, si Bong Revilla. Di ba? Very convenient nga kasi gipit na si Bongbong Marcos, di ba? Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhang mataas na tao. Sabi niya merong hindi magme-Merry Christmas. Sinabi niya na merong maraming makukulong. Pero ang nakulong lang di si Diskaya. So, para mapatunayan din ni Bongbong Marcos na merong makukulong na mataas na tao, ang pinaka-safe dyan, si Bong Revilla, hindi na senador eh. Tapos, meron pang political rivalry. Hitting two birds in one stone. Ang Revilla at Remulla. Kaya this is very, very obvious na atake. Kaya lang, hindi rin effective. Bakit? Hindi yan ang gusto ng taong bayan para managot. Hindi. Hindi yan ang tinitingnan nilang mastermind. more remain under active and continuing fact-finding. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Revilla pero nauna niyang itinanggi ang mga paratang. Jonathan Andal Ay, nako. Diversion to the max tayong kalalabasan. Nakita nyo yung ginawa kay Libiste, ginigipit? Same. Same yan. Yung panggigipit din yan. Magkaiba lang kasi hawak ni yung ebidensya. Ito naman si Bong Revilla, convenient para gipitin. Diyan na mga kabalits natin, no, mga ilang naging tampok dito nga sa Pinas News Insider na kung saan ito nga, yung mga ilang pagpapahig nga ni Coach Sholi ukol nga dito nga sa mga umanoya, talaga nga maanomalya nga flood control na to, mga corruption sa ating bansa na kung saan patuloy at patuloy na pinagtatakpan umano ang katotohanan sa likod nga ng mga umanoya dapat na maituro o dapat na sangkot dito nga sa talagang corruption ngayon na nagaganap sa ating bansa na dapat mailantad o mailabas ang katotohanan ukol nga rito. At tila nga ba ngayon para-paraan ang nangyayari at talagang gagawa umano ng hakbang o tugon upang tuluyang mailiko o mailigaw ang katotohanan sa likod nito. No? Ngunit yung dapat managot o yung dapat talagang ituro sadyang talagang nais pagtakpan o talaga namang iniiwas dito nga sa umano'y anomalya o talagang yung umano'y pinaka-mastermind talagang nais mailigtas o tuluyan nga maiiwas dito nga umano sa mga kontrobersiya na nagaganap ngayon sa ating bansa. At yung iba pa mga patungkol mga pahayag at mga pagtugon dito at kayo na lang bahala nga magkomento. Paano na naisipay komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yung kanipunggol hanggang sa muli nating pagkikita.